Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya't 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak ng isang Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na yan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat
hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Korasin. Kawawa kayo, mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At kayo mga taga-Kapernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang yon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kesa sa mga taga-Sodoma." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And you, Capernaum, will you be lifted up to the skies? No. You will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. But I tell you, it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you.